Praise God. Wala na tayong babasahin. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Patuloy na ibahagi ang mabuting balita. May makinig o wala. Ang mahalaga, maibahagi ang kaligtasan sa lahat ng tao. Makarinig. At yung may mga tenga at gusto makinig, salamat. Yung mga nagbibingi sa salita ng Diyos, pagpalain kayo ng Diyos. At trabaho lang namin ay mangaral ng mabuting balita, balita ng kaligtasan. Wala na po kaming mga babasahin, kaya makinig na lamang po kayo. Purihin ang Panginoon dahil mainit. Tandaan po natin, habang araw pa, ibahagi ang pag-ibig ng Diyos, ang kaligtasan. Dahil napakahalaga na ang kaluluwa mo ay maligtas. Kaya po sabi doon, ipangaral ang kaligtasan sa bawat sulok ng mundo. Sa bawat sulok po ng mundo may nangangaral po. Sa London, sa Amerika, sa Canada, sa Australia, Asian country, may nangangaral po ng salita ng Diyos sa mga kalye para po ang tao ay maligtas. Ang kaligtasan po ay para sa lahat. Hindi po namimili ang Panginoon. Mayaman ka, mahirap ka, pulubi ka, mahal ka ng Diyos. Kaya po ang sabi, kung magbabasa po tayo ng Biblia, yung buod ng Biblia, John 3:16 to 17. John 3:16, sino may mga Bible sa mga tahanan? Mapalad ang may Biblia sa tahanan. Mapalad ang binabasa ang Biblia at yung salita ng Diyos ay pinapamuhay. Yan ang sabi, mapalad ang taong yon. Ang katulad niya ay puno sa tabi ng ilog na namumunga at namumulaklak sa kapanahonan. Kaya po napakahalaga na ibahagi ang salita ng Diyos. Hindi dapat ikahiya na si Kristo ay pinanganak ni Mariang Berhen, namatay, naghirap sa krus, ipinako sa krus, inilibing, 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat si Lord sa langit, at babalik siya sa tamang panahon para balikan yung mga tao. Sino ang babalikan ng Diyos kapag ang tao hindi nagsisi at nanampalataya? Paano? Kaya nga po, kailangang ibahagi ang kaligtasan. Ubos na po yung aming mga babasahin. Kaya po, kung may mga pera po kayo, bumili kayo ng Bible. Basahin nyo yung Book of John, John 3:16, John 14:6. Tandaan po natin si Jesucristo yung daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala pong makakapunta sa langit maliban tanggapin natin si Jesucristo bilang Diyos natin at tagapagligtas. Darating ang panahon, maraming tao ang tatawag kay Jesus. Diyos ko, Diyos ko. Pero hindi lahat ng tao na tumatawag ko ng Diyos ko ay maliligtas. Yun lamang mga tao na nagsisi at nanampalataya ang bibigyan ng Diyos ng pagkakataon na pumunta sa langit. Kaya nga po, ibinabahagi ang ganitong salita ng Diyos dahil hindi naman binabahagi sa atin ang mga pare na you must be born again to see the kingdom of God. Ano ba binabahagi ng pare? Sumamba ka sa Diyos-Diyosan. Puro kasinungalingan ang binabahagi imbes na katotohanan ang sinasabi. Puro kasinungalingan dahil ang mga tao na sinungaling ay kampo ng dyablo. Anong itinuturo? Sumamba sa Diyos-Diyosan. Halikan yung Diyos-Diyosan. Alam nyo, ang daming Jesus. Jesus na nasa bungan, puti sa pula, Jesus na kahoy, Jesus na bato. Yan ang itinuturo sa atin ng mga tao. Pero kung magbabasa kayo ng Biblia, nakasulat doon, huwag kayong sasamba sa bato na gawa ng kamay. Basahin po natin, kailan po tayo gigising? Pag tayo naghihingalunat, paano tayo maliligtas? Kaya po makinig, magbasa kayo ng Biblia. Ang Biblia po dapat titigisa tayo, hindi yung pagbabawalan ka na huwag kang magbasa ng Biblia. Ay gusto na ang Panginoon na basahin natin yung Biblia para yung buhay mo at buhay ko umayos, magbagong buhay. Ang tunay na pagbabago, once na tayo ay nagsisi. Tayo ay dating makasalanan, magiinom, pero nung ikaw ay na-born again Christian, hindi ka na nag-inom. Yan ang tunay na himala ng buhay. Tandaan po natin, bata matanda may kaluluwa.
Ang walang kaluluwa, yung hayop, pag namatay, patay yun. Pero tayong tao, may kaluluwa po ha. Kaya kailangan maligtas ng kaluluwa mo. Mahal na mahal ng Diyos yung mga tao. Yung kaluluwa mo, kasi lahat tayo mamamatay. Paano pag namatay ka na walang Kristo? Diretso sa impyerno. Wala pong purgatorio, dalawa lang. Langit at impyerno. Kaya po ipinapangaral ang kaligtasan. Pwede nyo kaming tawanan. Okay lang po natawanan nyo kami. Pero tanggapin nyo si Jesus dahil si Jesus ang magliligtas sa ating kaluluwa. Kaya po sabi doon sa John 3:7, you must be born again to see the kingdom of God. Kung gusto mo na pagharian ka ng Diyos, kailangan mo si Kristo. Kasi kapag hindi si Kristo naghahari sa tao, ano ang kabaliktaran? Ang diablo ang naghahari sa isang tao na walang Diyos. The Bible said, ang sakit ano po. Pero once na tinanggap mo si Jesus, kinilala mo bilang Diyos at tagapagligtas, ikaw ay paghaharian ng Diyos. At sabi sa John 1:12, ang isang tao na magsisi, manampalataya kay Jesus, kinilala si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, bibigyan niya ng pagkakataon na maging anak ng Diyos. Wow! Gusto ba nating maging anak ng Diyos para isama ka sa langit? Kailangan nating pumili. Tanggapin si Kristo, maging anak ka ng Diyos, o itakwil mo si Kristo at ikaw ay anak ng diablo. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang sabi doon, ang anak ng Diyos, yung mga tao na nakikilalanin si Jesus, magsisisi para maligtas. Anong kabaliktaran nun? Yung mga tao na hindi kikilalanin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, hindi magsisisi, hindi mananampalataya, ang tatay nila si Satanas. Sabi doon, ang tatay ng kasinungalingan si Satanas. Alam niyo po ba kung sino ang naghahari dito sa mundo? Si Satanas. Kaya tingnan niyo po ang kasamaan, naglipa na. Ang daming namamatay, ang daming kung ano-ano. Yun sa Japan na lamang, kaawa-awa yung lindol. Ang daming namatay sa Japan. Kaya po manalangin tayo. Itong Pilipinas, may sinasabi yung mga tao na may big one. Saan ba yung big one? Kaya po pray. Lalo tigit yung mga nasa port, yung mga may lindol, pray na tayo kaawaan ng Diyos na hindi natin maranasan yung big one na yun. Inuna na ang Japan. Kaya po, now is the day of your salvation. Repent and be born again. Before it's too late, tanggapin natin si Jesus. Manalig na si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay Diyos 100%. He is Lord. 100% na naging tao at naging Diyos si Jesus Christ. Kaya yung mga tao na ayaw maniwala na si Jesus ay Diyos, ay kaawa-awa sa judgment day. Harap po pala tayo lahat. Ano man ang ginawa mo, sa dilim, sa liwanag, itong si Jesus Christ na inaayawan natin, siya rin yung judge. Kaya po habang maaga pa tayo pinaghahanda para hindi natin maranasan ang kaparusahan sa impyerno. Kaya po, hindi po nagsasawa na bahagina ng kaligtasan ng mga tao. Marami pong tumatawa sa amin, pero nawa hindi kayo yung isa. Kasi yung tumatawa sa kagaya namin na nagbabahagi ng love of Jesus, Word of God, may kaparusahan din. Maliban magsisi. Hindi po relihiyon ang dala namin, kundi love of Jesus, relationship with the Lord. Personal po, kapag ipinukrirma natin sa bibig natin na si Jesus pala, tagapagligtas ng kaluluwa ko, ililigtas ka po ng Diyos. Pera, kayamanan, katanyagan, hindi po tayo maliligtas niyan. Makamtan mo man ang lahat ng kayamanan sa mundo. Humihiga ka man sa salapi, pero ang kaluluwa mo naman maimpyerno, walang saysay. Now is the day of salvation. Repent and be born again to see the kingdom of God. Yung mga taong nakikinig na salita ng Diyos sa Diyos, yung mga taong nabibingi sa mga sinasabi namin na nakasulat sa Biblia sa Diablo, pipili po kayo kung sa Diyos kayo sa Diyos, kung sa Diablo sa Diablo. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ipinakita na po sa atin 2,000 years ago. Kaya po mapalad na nakikinig na salita ng Diyos.
Gusto ng Panginoon na iligtas ka at ako. Pero kung tayo magmamatigas, wala na po kaming magagawa. Ang ginagawa lang po namin yung utos ng Diyos sa Mateo 28, 9, 10 to 20. Humayo kayo sa mga palengke, sa mga kalye, sa jeep, ibahagi ang kaligtasan. Ano yung kaligtasan? Si Kristo. Tanggapin mo si Kristo, siya yung regalo ng Diyos. Siya yung magdadala ng buhay mo sa langit. Yun lang po. Marinig niyo po yun, kayo na po ang magdesisyon. Kaya po yung mga may tenga dyan, nananawagan kami. Revelation 3:20, kumakatok si Jesus sa puso nyo. Jesus Christ, kumakatok at once na tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Ang panahon ay palapit ng palapit. Panoorin niyo po yung pelikulang Left Behind. Totoo po yun. Yun po ay mga predictive movie sa mangyayari in the future. Lahat ng mga mangyayari, pinapalabas nila sa Simpson. Yung mga lindol, naandun po. Nasa movie na po. Pinapakita nila, pero ang tao, wala lang, hindi naghahanda. Babalik ang Panginoon, katulad nung time ni Noah. Busy, paglinggo, enjoy na enjoy sa party, imbes na unahin ay magsimba, andon, sa pula, sa puti, naandon, naggagala. It's time to come back to Jesus Christ before it's too late. Kung walang mga ngaral sa atin, paano kayo makakarinig? Kung walang tinawag mangaral, paano tayo? Sabi doon, mailigtas tayo ng pananampalataya kay Kristo. Kaya po, sa hapong ito, kami nananawagan. Panawagan na panahon na para tayo manumbalik. Baka mahuli ang lahat. Mag-uumpisa po ang kahirapan ngayong 2024. Marami pa silang plano. Digmaan dini, digmaan doon, tagutom dino, lindol dini. Pero ang isang tao na may Diyos, humingi ng tawad kay Lord, hindi pababayaan ng Panginoon. Kaya po, consider this day. Nakarinig ka na mahal ka ng Diyos. It's time to come back. It's time to repent and be born again. Religion will not save you, but Jesus Christ will save you. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po na ang salita mo ay ipinapangaral para kahit isa min lamang ay maligtas din naman. Ang mga tao na po ang magdidesisyon. Kung gusto nila pumunta sa langit, ang gagawin lang nila magsisi, manampalataya, manatili habang inaantay namin ang pagbabalik mo. Buksan mo po ang kanilang mga mata. Dinadaya po sila ni Satanas. I rebuke Satan sa kanilang mga buhay at makita nila yung kaligtasan ng Panginoon. Maraming salamat po sa mga nakakinig at nawa po hindi nakawin ni Satanas ang salita na kanilang narinig at ito po ay magrema sa kanilang buhay. Nawa po ang araw na to, tandaan po nila na patuloy na idinideklara ang kaligtasan at kung ang mga tao ay hindi pa born again Christian, it's time to be born again to see the kingdom of God. Hindi po paghaharian ng mga tao, maliban siya po ay manalig sa Diyos. Kaya po nawa sa araw na to, makasumpong po ang mga tao. Napakahalaga po na ibahagi ng kaligtasan. Sabi mo doon, every nation must be hear the word of God. Kapag nakarinig na mga tao, magsisiman sila o hindi, babalik ka na dahil pinangakuan mo ng kaligtasan ng mga tao. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang mga tao. Ingatan mo po sila sa pag-travel. Yung mga nagbabiyahe pa Bicol, pagpalain mo po. Yung mga namimili, yung mga tricycle, yung mga jeep. Mahal mo ang tao, Panginoon. Hindi ka nag-isip na mapahamak ang tao. Pero dahil sa katigasan ng ulo, kaya po kami napapahamak. Pero Lord, you are merciful God. Kaya po kaawaan mo pa rin po ang aming lugar. Kabagan mo ang Pilipinas. At ang aming Pangulo, tulungan mo po siya na matakot sa Diyos upang abutin yung mga tao sa taong ito. Mga namumuno sa gobyerno, pagpalain mo sila. Ang isang bayan na may takot sa Diyos ay pagpapalain.
Kaya po tulungan mo po ang mga